Time for technology ulit mga kapuso. Pero kailan ba masasabing game changer ang isang tech? Pasok dyan kung malaki ang tulong sa mga tao, lalo sa mga marginalized o kailangang alalayan, tulad ng mga person with disabilities. Para sa kanila ang ating special series na magsisimula ngayon at masusundan pa. Unahin natin, high-tech na tungkod para sa mga hindi makakita o hirap makakita. Tara, let's change the game! Nahiya ka? Bakit wala akong makita? Sa Encantadia, malaking kawalan ng mabulag si Nunong Imaw. Pero malaking tulong naman ang tungkod niyang balintataw. Ang mga tungkod sa mundo ng mga tao, helpful sa persons with visual impairment. Eh kung bigyan kaya yan ng power na makadetect pa ng mas malayo. Yan mismo ang ginawa ng ilang University of Cebu students using not magic, but science. By putting track sensors sa tungkod, kaya nitong malaman kung may nakahambalang o kung may pagbabago sa level ng tatapakan. Ito ang Smart Cane. Mag-a-alarm siya through the ultrasonic sensor that detects obstacle. Kapag nakikita niya na may malalim na portion, magbabibrate siya dito. Kapag ka naglalakad ka, kunwari, babangga ka sa pader. Ayan. Automatic, mag-a-alert siya. Subukan naman natin ito sa mga dulong bahagi. Nararamdaman ko pala na medyo nagbabibrate siya ng konti. Kasi there's like a sensor here for the edge. And just by pressing a button, may power itong sabihin sa user kung ano mismo ang nasa paligid using artificial intelligence. Pag nalilito siya kung saan talaga ang kanyang location, it will capture an image of the surrounding and it will be translated by our AI. Okay, directly in front of you is a white truck. To your right, there are some potted plants and some loose wood on the ground. May hiwalay na button din para malaman ang weather ng user. Sinasabi niya sa atin yung oras dito sa Quezon City. Tapos yung current temperature outside which is just under 30 degrees Celsius. At sakaling magkaroon ng emergency. Paano pag na-stuck tayo, kailangan natin ng tulong? Pipindutin lang natin itong red na button na to. Ayan. Ayan. So mag-send siya ng message para ma-attendan ka ng guardian. In our very own little way na natatanggal yung mga stress ng parents or guardian. But what's next for this innovation? We also want to integrate like voice command. Voice command on the smart glasses. There you have it mga kapuso, it's another game-changing innovation na hindi lang makakapag-guide, kundi makakapag-assure ng safety sa mga persons with visual impairment. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Mahigit 50,000 pulis na nagbabantay sa buong bansa bago ang mga malakihang kilos protesta sa Linggo, sa EDSA, Luneta at mga liwasan sa ilang probinsya. Ang paghahanda sa mga rally, tinutukan ni Oscar Oida. Palaki ng palaki ang mga protesta kontra katiwalian. Serbisyo sa tao! Gawing negosyo! Simula nang pumutok ang mga aligasyon kaugnay ng mga hindi maayos o hindi na ipatayong flood control projects. Pinakahuli ang pagsugod ng mga estudyante at magsasaka kanina sa DPWH First District Engineering Office. Mga scholar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Maraming salamat! Pero inaasahang pinakamalaki ang mga pagkilos sa Linggo, September 21. Kabilang ang trillion peso march sa EDSA People Power Monument. Para maging maayos, nagkasa kanina ng walkthrough ang Quezon City Police kasama ang mga organizer. Kabilang ang pupwestuhan ng entablado at mga dadalo na tinatayang aabot ng 50,000. Peaceful protest ang gagawin po natin. Wala po tayong ito-tolerate na anumang karahasan. Tsaka yung wala po tayong panawagan na
regime change sa labas ng saligang batas. Ang mahalaga po ay maihayag po natin yung galit natin tungkol sa lahat ng mga anomalya sa ating infrastructure projects. Bagaman naka-standby ang pulis Quezon City, may 500 marshals ding itatalaga ang mga organizer para manduhan ang dadalo sa pagtitipon. Ang kapulisan po, naka-standby sila just in case of any disturbance. Ang hindi po mahawakan ng mga marshal, kung hindi kaya, ay tatawagin na yung assistance ng pulis. Inaasahang sisimula ng protesta alas 9 ng umaga sa People Power Monument at pepwesto ang mga dadalo sa kahabaan ng White Plains Avenue patungo sa kanto nito at EDSA. Walang balak na sakupin ang mismong EDSA. As early as 3 o'clock, etong lane ng White Plains Avenue na patungong EDSA, isasara na. Gagawing zipper lane. Magiging zipper lane na yung kabilang lane, yung nasa sa side ng Corinthian. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, magtitipon sa EDSA Shrine at DLSU Green Hills ang iba pang lalahok sa kilos protesta. At alauna naman sila magmamarcha patungo sa People Power Monument. Napagkasunduan nga ng organizers na wala pong political personalities ang magsasalita sa program. Ang mananaig na boses ay yung boses ng taong bayan na mismong nakaranas ng pagdurusa dahil sa mga floods na naganap, tsaka pati yung mga ibang mga kakulangan sa batayang serbisyo dahil sa pera na napupunta sa korupsyon. So yun po yung boses na mananaig. Tinatayang magtatapos ang programa ng alas 5 ng hapon. May kasabay na billion-peso march naman sa Luneta ang iba't ibang militanteng grupo, kabilang ang ilang balak magtungo sa Menjola sa hapon. May mga kasabay ring pagtitipon sa Plaza Independencia sa Cebu City. Marcha mula Haro Plaza hanggang Kapitolyo sa Iloilo City. At rally sa Public Plaza sa Bacolod City. May hiwalay ring pagtitipon sa Freedom Park sa Davao City ang mga Maka-Duterte, pero prayer rally para ipagdasal ang dating Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Itinanggi ni dating Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy na tumanggap siya ng kickback mula sa mga flood control project. Anya, walang basehang paninira ang alegasyon ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na tumanggap siya ng 16.5 million pesos mula sa flood control projects noong 2022 hanggang 2023. Giit niya, wala siyang ugnayan at hindi niya kilala sina Hernandez at dating District Engineer Henry Alcantara. Dagdag niya, siya ay naging congresswoman sa Caloocan at hindi sa Bulacan. Masusurian niya ng sinuman ang lahat ng proyektong ipinatupad niya noong termino niya. Malaking problema talaga ang panganingin kahit pa yung mga nanlalabo pa lang ito. Tulad ng nararanasan na isang batang nakilala namin sa Gainza, sa Camarines Sur. Hirap siyang sumabay sa eskwela, pero puno pa rin ang pangarap at pag-asa. Kaya nang makita ng GMA Kapuso Foundation ang kanyang kondisyon, agad nating siyang ipinasuri. Tuwing magbabasa at magsusulat, ang 5 taong gulang at kinder student na si Ella mula sa Gainza, Camarines Sur. Halos idikit na niya ang kanyang mga mata sa papel para lang makita ang mga letra, kahit may suot na siyang salamin. May pangarap yung bata. Lahat ng activities, lahat ng gusto niyang salihan, pero hindi niya magawa kasi nga ito yung matay niya. Ayon sa kanyang amang si Jess Tony, pagkapanganak pa lamang ay napansin na niyang may problema ito sa mata. Magalaw, gumagalaw siya. Pag tumitingin po siya ng nung tutok po siyang tumingin. Ipinasuri raw nila noon ang kondisyon ng anak sa Albay, ngunit hindi sapat ang 400 pesos na kita niya kada araw sa pagsasaka para mapaoperahan ito. Ang kalagayan ni Ella nakita ng GMA Kapuso Foundation habang isinasagawa ang ating Feed a Child project sa Gainza. Ipinasuri natin siya sa pediatric ophthalmologist ng Buddhist Chuchi Medical Philippines bilang bahagi ng isinagawa nating cataract surgical project.
At pinayuhan nito ang GMA Kapuso Foundation na i-refer ang pasyente sa ibang ospital para sa karagdagang pagsusuri. Meron siyang congenital na naging problema sa anterior segment ng mata niya. Bubuksan muna natin tapos malalaman natin what's inside kung meron siyang cataract. Bago operahan, kailangan muna raw sumailalim si Ella sa optical biometry para matiyak ang kondisyon ng kanyang mga mata. Sana po maging okay na ang mata ko at makasulat na po ng maayos at makabasa na po. Sa mga nais tumulong kay Ella, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kakaibang traffic ang naranasan sa isang bayan sa Nueva Ecija. Hindi kasi ito dulot ng mga bumper-to-bumper na sasakyan, kundi ng mga tumatawid na itik. Marami sa atin beast mode kapag naipit sa traffic. Pero hindi ang uploader ng viral video na ito nakuha sa Quezon, Nueva Ecija. Ang humarang kasi sa kanilang daan-daang mga tumatawid, nakitik. Ayon sa uploader, sanay na raw silang naaantala ang daloy ng trapiko. Marami raw kasi talaga ang nag-aalaga ng itik sa kanilang lugar. Alam niyo ba na may iba't ibang collective noun o tawag sa mga grupo ng pato sa Ingles? At nakadepende ito kung sila ay nasa tubig, lupa o himpapawid. Kapag lumalangoy, tinatawag silang paddling or raft of ducks. Flock o waddling naman ang tawag sa kanila kapag sila ay nasa lupa. Kapag lumilipad naman, flock din ang tawag sa mga ito. Ang mga itik, grupo-grupo talaga kung maglakbay. Nang sa gayon, mas madali nilang maprotektahan ang isa't isa sa mga predator. At gaya sa kantang Tatlong Bibi, meron silang isang duck leader na sinusundan. Alam niyo ba kung anong pagkakaiba ng bibe, itik at pato? Kuya Kim, ano na? Ang pato ay salitang Espanyol ng ibig sabihin ay duck. Generic na salita ito. Kapag ang pato ay puti ang balahibo, tinatawag itong bibe. Itik naman ang tawag sa patong itim o brown ang mga balahibo. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, kulang 2 linggo na lamang magbubukas ng NCAA Season 101, kaya pasiklaban na sa pep rally ang NCAA schools. Bukod sa bagong format sa men's basketball, may bagong logo rin ng season at Olympic sports na madaragdag. Nakatutok si Martin Javier. New look for a new era. Ang dala ng bagong logo para sa NCAA Season 101. Napili ito sa NCAA Logo Making Contest. It connotes dynamism. The infinity sign means that it's a continuous commitment, continuous development. Present sa event ang NCAA Management Committee at ilang kinatawan ng Philippine Sports Commission. Kabilang ang PSC Chairman na si Patrick Gregorio. Formal na ring nilagdaan ang partnership ng NCAA at PSC. NCAA has agreed to adopt and present new Olympic sports, new sports in the NCAA calendar. Initially, boxing, golf, shooting, and weightlifting. Full force rin ang suporta ng mga estudyante sa pep rally ng ilang NCAA schools. Building greatness ang misyon ng host school at men's basketball defending champions, Mapua University. Ready na rin ang Mapua na depensahan ang kanilang basketball championship. Gutom rin ako na mag-champion, kasama rin sila. Rally with the Champions naman ang naging tema ng pep rally sa San Beda University. This season, we are planning to be more united. Hindi lang basta overall championship. Individual, magiging champion din kami. Nagtapos ito sa isang ceremonial bonfire. Mainit naman ang naging pagtanggap ng student body sa mga atleta ng Emilio Aguinaldo College. Alab General ang kanilang naging tema
para raw sa mainit na pagpasok sa season. Ito na yung season na kailangan na namin makuha yung goal namin. So talagang pinagandaan po namin to. Para sa GMA Integrated News, Martin Javier, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga kinakaharap na kontrobersya ng DPWH, iginiit ng Pangulo ang tapat na paglilingkod ng pamahalaan. Tiwala rin anya siyang malilinis ang kagawaran. At nakatutok si Mariz Umali. Ng kabinete, andito po ang Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nasa kasalukuyan. Matamla yung palakpak kasi DPWH kaya... Idinaan na lang sa biro ni Pangulong Bongbong Marcos ang malamlam na pagtanggap ng mga tao sa DPWH nang ipakilala niya ang mga kasamang kalihim kanina. Kayang-kaya niyang ayusin lahat yan. Pagmasdan ninyo, tulungan niyo po siya. Dahil marami siyang kailangan gawin. Ang tinutukoy niyang kayang ayusin ay ang pagkakasangkot ng DPWH, mga contractor at iba pang nasa gobyerno sa mga anomalya sa mga flood control project. Paniniguro ng Pangulo, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa aming mandato at tungkulin na maglingkod na tapat. Tinutuwid ang mga prosesong nagpapabagal at nakakaabala sa ating pag-unlad. Inihayag ito ni Pangulong Marcos sa kanyang pagpunta sa San Fernando, Pampanga para pangunahan ang pamamahagi ng tulong pinansyal at mga titulo ng lupa para sa mga farm laborers. Namigay din ng mga binhiroon at ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal at food packs sa 2,970 na benepisyaryo at mga piling pamilya. Sa bayan ng Guagua naman ay pinasinayaan ng 61.7 million peso rice processing system at namahagi ng mga makinaryang pang-agrikultura. Layo nitong mapababa ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka na hindi bababa sa 2 piso kada kilo at mabawasan ang pagkalugi ng hanggang 5%. Namahagi rin ang Pangulo ng 5 rice combine harvesters para sa mga bayan ng Mexico, Florida Blanca at Magalang. Mula rito sa Pampanga para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Yan ang masasabi ni Sangretera o Bianca Umali sa mga intense na pangyayari kagabi. Sa Encantadia Chronicles Sangre, ngayong natalo ni Zaur ang mga kambaldiwa. Ang pasilip sa ilan sa mga eksena ngayong gabi, ichichika ni Nelson Canlas. Damhin mo ang daluyong ng aking boss! Buong tapang bang ipinagtanggol ng mga kambaldiwa si Kera Mitena. Natalo silang lahat ni Zaur. Abilan! Bagay na dama at ipinag-alala rin ng kambaldiwa ng brilyante ng apoy at iniulat kay Pirena. Sa exclusive na pasilip sa ilang eksena, kita na ang pagyanig ng asilades. Ang mga puno'y bumagsak, ang lupa'y bumuka, at balisa na ang mga tao. Sa gitna ng gulo, mabibisto na ni Pirena ang mga kinuha sa kanya ni Dea. Nasaan si Tera, Dea? Ano ang mangyayari sa kanya, pati na kay Tera? Samantala sa Lireo, sina Zaur at Edno na ba ang mga bagong pinuno? Hatiri ng pagtanggap ng mga mamamayan. At sa gitna ng pagdududa, mabibisto na ba ang isang lihim? Ano ang mangyayari kay Kera Mitena? Ang tanong, sa gitna ng nababalot na kaguluhan, sino ang tunay na mangingibabaw sa Encantadia? Sabi nga ni Bianca Umali sa GMA Integrated News. Papunta pa lang talaga sa exciting part. In fact, malayo pa. Pero magsisimula na yung mga yung adventure. Handa na nga raw sila kasama ang mga kapwa sangre at co-stars sa mga hamon ng susunod na yugto sa Encantadia Chronicles Sangre. It actually makes it more exciting this time around kasi again, katulad na sinabi ni Kelvin, mas kabisado na namin yung characters namin and yet we were given more room to actually play with the characters and to give more life into the story. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.